Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, mga negosyo na hindi may scale up sa level 2 business model. At isa sa halimbawa nito, dental clinic. Ito yung mga negosyo na hindi ma-applyan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Papaliwanag ko kung bakit. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan, lalo na kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo. Kung may negosyo ka na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience na pagkalugi sa pagninegosyo. Ano, ano ba yung mga negosyo na hindi natin may scale up sa level 2 business model? At isa sa halimbawa ko mga kanegosyo, dental clinic mga kanegosyo. Yes, hindi mamumultiply ang dental clinic or hindi rin yan mapapa-franchise. Bakit? Mga kanegosyo, pag pina-franchise mo ang dental clinic, dapat meron ka ring sariling dentist na naka-graduate ng dentistry, nakapasa ng board. Sa pagpa-franchise ng negosyong dental clinic mga kanegosyo, hindi mo mamumultiply yung tao. Kunyari ako, hindi naman ako dentistry or hindi naman ako nakapagtapos ng pagiging dentist. Pero gusto kong magkaroon ng negosyong dental clinic. Automatic mga kanegosyo, kailangan ko ng isang board passer na dentista para sa negosyo ko. Kung magkakaroon ka man ng multiple dental clinic, siguro marami na yung 4. Pero hindi yun franchise mga kanegosyo, iisa lang mo yung may-ari nun. Excuse. Siya pa rin yung doktor doon, siya pa rin yung dentist doon sa 4 na clinic niya. Kumbaga, hatiin niya yung katawan niya, trabaho dito, trabaho doon, lagari dito sa umaga, lagari sa hapon. Kasi mag-isa nga lang siya. Hindi niya mamumultiply yung pagiging dentist niya mga kanegosyo. Hindi to yung tulad ng ibang negosyo na halimbawa potato corner. Hindi kailangan ng profesyon. Kailangan mo lang pag nag-franchise ka ng potato corner is empleyado. At yung potato corner na rin magpo-provide nun mga kanegosyo. Kailangan mo lang ng lugar, kailangan nyo lang ng kontrata, deal na. Pero sa dental, hindi ganon. Hindi natin mapapasabog yung negosyong dental clinic. At ang pinakamarami ng clinic na pagmamayari ang isang dentista, 4. Kasi kung maging 5 pa yan mga kanegosyo, ang hirap nun. Mag-isa ka lang, tas 5 yung clinic mo. May mga negosyo talagang hindi may scale up sa level 2 business model mga kanegosyo, tulad na lang ng dental clinic. Kasi hindi naman mamumultiply yung profession niyan ng may-ari at nung gusto mag-franchise. Hindi masama yung dental clinic, okay yan na negosyo. Ang sinasabi ko lang, ito yung mga halimbawa ng negosyo na hindi scalable sa level 2 business model mga kanegosyo. Yes, malaki yung kita dyan, pero hindi na natin mapapalaki. Maximum na yung 4 clinic. Boss Jepoy, may kilala ko, 10 clinic. Nako, kalokohan na yun. Isang dentista, 10 clinic. Paano, kung may sabay-sabay magpabunot, bibiyahe pa yung isang doktor na yon, yung doktor sa ngipin, yung dentista. Hindi naman yan tabi-tabi yung 4 na clinic, automatic yung clinic niya nandito sa isang lugar, nandito yung sunod na clinic, medyo malayo-layo yan. Kahit bumiyahe pa yan, hindi niya kakayanan yung 8 hours maghapon. Siguro hanggang gabi trabaho niyan. Excuse. Kaya kung mag-iisip ka ng negosyo mga kanegosyo, isipin mo na kung may scale mo ba yung negosyo mo sa level 2 business model.
Kasi mga kanegosyo, kung hindi, nagsasayang ka lang din ng oras. Well, walang masama kung gusto mo lang talagang hanggang level 1 lang yung negosyo mo. Okay lang din yun. Kumikita naman din tayong lahat. Pero sayang naman kung hindi natin may scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Ano yung mga yon? Napaliwanag ko na yan. Panoorin nyo na lang sa mga nauna kong video. Siyempre, dapat ikaw yung nag-create ng product. Sa'yo yung produkto. Ikaw yung may-ari ng brand. Hindi ka reseller. Ikaw yung nagtahi. Ikaw yung nag-create ng salamin. Ikaw yung nag-compose ng kanta. Ikaw yung gumawa ng recipe. Kahit ginaya mo lang yung recipe na nakita mo sa YouTube. At least ikaw yung nag-create. Doon may scale up mo sa level 2 business model yung negosyo mo. Siyempre, hanapin yung market ng mayaman. Lagyan ng sistema to. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Mapapansin nyo mga kanegosyo, karamihan ng mga malalakas bumenta ngayon, puro gumagawa ng original content. Kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin ako. Comment ka lang kung tagasan ka, gusto ko malaman saan umabot yung video ko. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Lalo na ngayon, may crisis. Huwag natin kalimutan mag-pray. Ingat tayong lahat. Peace.